kabunyog mga kababayan, welcome na naman po sa isa na namang episode ng ating pong Kape at Kwentuhan. Ayan mga kabunyog mga kababayan, topic natin ngayon, magkwentuhan natin itong grabe mga kabunyog, grabe pala itong, grabe pala ito talagang mga pinagagawa ni Kibuloy. Grabe ito, naglitawan na ngayon mga kabunyog, yung mga dagdag pa na dati hindi naglilitawan, ngayon po naglakas loob na sila. Naglakas loob na sila, malakas na ang loob ng iba na magsalita na rin. Ikwento ang kanilang pinagdaanan sa pang-aabuso ni Kibuloy. Ang tinutukoy ko mga kabunyog, yung mga sexual abuses ni Kibuloy. Ginahasa ang mga babae. Hindi lang ito mga simpleng babae, mga minor de edad, 12 years old to 15 years old. Gamit ang relihiyon. Gamit ang relihiyon, nakakakilabot. Nakakakilabot ang kwento ng mga pang-aabuso, sexual na pang-aabuso ni Kibuloy. Maalala natin mga kabunyog, mga kababayan, ang isinampang kaso kay Kibuloy doon sa Davao, child abuse. Actually, child abuse na sexual abuse. Ngayon mga kabunyog, ang mga unang complainants ay mga taga roon sa Davao. Mga taga doon sa Davao. Ang nakasampa kasing kaso kay Kibuloy na kumaharap na kung kaya siya nakukulong ngayon, ang isa, child abuse nga, sexual abuses. Ang isa, qualified human trafficking. Yung child abuse, yan yung dinidinig sa Quezon City, TC. Yung qualified human trafficking, yung dinidinig yan sa Pasig RTC. Yung child abuse ay bailable, pero yung qualified human trafficking ay non-bailable. Pero, nung sinampa yung reklamo sa kanya na child abuse sa Davao, ilan pa lang ang nagreklamo doon. Yan din yung dininig ni Senadora Risa Hontiveros doon sa kanyang komite. Pero ngayon, nang maaresto si Kibuloy, kasi nung ni-raid ng PNP, nung nilusob yung compound ni Kibuloy, ang daming nakitang mga bata doon sa mga kwarto. Ang daming nakitang bata doon sa mga kwarto, mga kabunyog. So ngayon, yung mga bata na yon, kinakausap na yon ng PNP at kinukumbinsi sila na magsalita. Lumakas na ang loob ng mga batang ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, itong mga lumilitaw ngayon na nagbuboses na ng mga biktima ng sexual abuses ni Kibuloy, bago ito. Mga bago ito, mga kabunyog. Hindi ito yung mga unang nag-file ng criminal complaint sa kanya. Yung mga unang nag-file ng criminal complaint sa kanya ng child abuse, sexual abuse sa Davao, na po yun? Kunti lang yun. Yung mga unang naglakas loob yun. Pero ngayon, mas dumami na ang naglilitawan. Nagsalita sila nung isang araw. Kaya ibig sabihin, madadagdagan pa ang biktima na magsasampa ng kaso kay Kibuloy ng child abuse, sexual abuse. Kaya ito mga kabunyog, kinikwento ng mga biktima, itong mga bagong naglitawan na kinikwento nila na ang sabi sa kanila na Holy Spirit daw, banal na espiritu daw ang makikipagtalik sa kanila. Banal na espiritu daw mga kabunyog. Banal na espiritu. Kaya dahil banal espiritu daw ang makikipagtalik sa kanila, hindi naman daw si Kibuloy talaga, sila daw ay hindi mawawala ang pagka-virgin. Yung pagka-virgin nila ay magiging pa rin. Kasi banal na espiritu ang kipagtalik sa kanila. At dahil po dyan, sila raw ay mapupunta sa langit. Pag namatay sila, sigurado silang mapupunta sa langit. Kasi nga, inoffer nila ang kanilang mga sarili para sa appointed son of God. At ang nakipagtalik sa kanila ay espiritu. At dahil espiritu ang nakipagtalik sa kanila, yung kanilang pagkabirhen ay intact. Wow, matindi, mga kabunyog. Pero daw, pag sinumbong nila ang ginawa sa kanila, o kaya gumawa sila ng masama, sinira nila si Kibuloy, sila daw ay bababa daw ang angels of death sa kanila. Matindi. At tinawag ko
pastor, sabi kasi ni Micah, Tony, pwede ba wag na ninyong tawaging pastor? Sorry, hindi ko yung tinatawag na pastor actually. Natawag ko bang pastor? Sorry. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang ginagawa ni Kibuloy, ito ang ino-offer daw kay Kibuloy na mga babae, minor de edad. Gusto raw talaga ni Kibuloy mga minor de edad. At naka-schedule daw yan. Mga kabunyog, ang tindi talaga. Kaya pala yung napuntahan, yung inikot ng mga PNP nila General Torre na kwarto, ni Kibuloy, napapaligiran ng mga kwarto. Mga babae ang nandun. Mga babae. At ang mula sa kanyang kwarto, yung kanyang magarang kwarto, ay mayroong mga entrance, mayroong mga lagusan papunta doon sa kwarto ng mga babae. At doon sa isang corner naman, mga bata. Kaya pala ganun ang setup, Ang tagal daw na ganyan na yan eh. Actually, in-expose na yan ni Arlene Stone, kung matatandaan natin. Kaya lang, ito ngayon, hindi na lang si Arlene Stone ngayon ang nagsasalita. Hindi na lang yung mga original na complainants doon sa Davao. Ito yung mga dagdag na complainants na naglalakas loob na. Kaya sabi ng PNP, mga bago na naman na kaso ito. Ngayon, paano pa yan matatakasan ni Kibuloy? Paano pa yan? Sa dami ng mga naglilitawan ngayon ng mga biktima ng child abuse, sexual abuse, mahirap na yung malusutan ni Kibuloy. Mukhang talagang, mga kaabunyog, hindi na talaga yan makakalaya si Kibuloy. Masisintensyahan na yan ng guilty. Pag nasintensyahan niya ng guilty, dadali na yan sa bilibi, doon na siya mabubulok niyan. Sayang ng kanyang mga karangyaan, sayang ng kanyang mga ari-arian, sobrang lawak, sobrang laki. Ang laki, ang dami niyang mga accounts, ang dami niyang pera, ang dami niyang mga sasakyan, eroplano, helicopter, grabe. Pero yun na nga, may katapusan ang lahat. May katapusan ang lahat. Ginamit ni Kibuloy ang relihiyon eh. Ginamit ni Kibuloy ang relihiyon para magpayaman. Ginamit din ni Kibuloy ang relihiyon para mag-commit ng mga abusong sexual. Tulad niyan, mga bata, makikipagtalik siya sa mga bata, minor de edad, ang sasabihin niya lang ay magpapalad kayo kasi kayo ang napili ng appointed son of God. At huwag kayong mag-alala na mawawala ang inyong pagkabirhen, virginity, dahil ang makikipagtalik sa inyo ay espiritu. Holy Spirit daw, espiritu daw. Banal na espiritu daw ang makikipagtalik. Hindi naman daw si Kibuloy mismo. Si Kibuloy daw, yung banal na espiritu daw ni Kibuloy ang makikipagtalik, kaya hindi naman masisira ang pagkabirhen, yung virginity ng mga bata. Pero kapag daw sila ay nagsumbong kanino at siniraan nila ang appointed son of God, bababa ang angels of death, paparusahan sila. Wow, ang tindi. Sex cult nga, sabi ni Nolis, totoo. Actually, ginamit talaga ni Kibuloy ang relihiyon para magpayaman. Yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga tagasunod, sinabihan niya na mag full time na kayo, na magbenta ng kung ano-ano, mga chichirya, magbenta, mag-ikot. Ginagawa daw nila yung pagbebenta na yan ng mga chichirya na yan para sa kaharian ng Diyos, kingdom of God, para nga sa appointed son of God. Ganyan ang mga nangyari, Yan naman yung tinatawag na human trafficking, qualified trafficking. Kasi nag-recruit ka ng mga miyembro ng sekta ng relihiyon mo, pero ginamit mo sa pamamalimos. Yon, qualified human trafficking yon. Ito na namang isang kaso, ito naman ay ni-rape mo yung mga minor. Child sexual abuse naman ito. Talagang matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Naglalabasan na yan ngayon. Hindi na lang yung mga original na complainant sa Davao, dagdag ito. At nananawagan pa ang PNP doon sa iba pa. Yung iba na mga hindi pa nagsasalita, hindi pa lumalabas, pinapanawagan ng PNP sa mga ito, na kayo, wag na kayong matakot. Kaya lang sa totoo daw, mga kabunyog, marami pa at may trauma eh. Marami pa daw na mga biktima si Kibuloy, may trauma, hindi pa raw napapangibabawan. Anyway, talaga ito? Ito yung sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros. Bakit kinakampihan nila Sara
bakit kinakampihan nila Duterte, bakit kinakampihan nila Bongo, nila Bato, nila Padilla, ni Amy Marcos, pati nga nitong mag-inang Bilyar, bakit kinakampihan nila si Kibuloy? Ang kinakaharap nitong kaso hindi naman simple. Qualified human trafficking at mga rape, child abuse, sexual abuse. Hindi hindi mga simple ang mga may mga testigo talaga na lumabas. Hindi gawa-gawang kaso ito. Hindi gawa-gawang kaso. Ngayon, kung sinasabi ni Kibuloy na hindi totoo lahat yan, di harapin niya. Harapin niya. Anyway, so ito na. At saka, hindi niya lang yan sa Pilipinas ginawa. Yang mga kaso na yan ng qualified human trafficking, yang mga kaso na yan ng rape, hindi lang sa Pilipinas ginawa ni Kibuloy, maging sa US, habang nandun siya, ginagawa niya yan. Actually, ang kaso niya sa US, yung mga bata, yung mga minor na edad na galing sa Pilipinas, pinapadala sa US. Linalakad na lang ng may mga connection sila doon, linalakad yung visa, nagtrabaho doon. At habang nandun siya, pag pumupunta si Kibuloy sa US, pumupunta siya doon, naglilibot siya doon, yun, kung anong nangyayari sa Pilipinas, mayroon na namang mga bata na binibigay sa kanya, mga minor de edad, nakikipagtalik sa kanya. Requirement daw yun bago maging pastoral Kasi pag naging pastoral ka, ibig sabihin, malapit ka na kay Kibuloy. Isasama ka niya sa pag-iikot niya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At pag-aaralin ka. Pero bago ka maging pastoral, dadaan ka muna sa pagsubok. At yung pagsubok na yon ay yun. Kailangan mong i-offer ang sarili mo ng buong buo. Para sa appointed son of God. Yun, ang tindi. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang mga nangyari. Talagang kulto. Nangyari, sex cult na ang ginawa. Kaya lumalabas na ito ngayon. Nagsisalabasan na yan. Salamat naman, no? Unang salamatan natin yung mga biktima sa Davao. Yung mga unang lumitaw na biktima sa Davao. Yun yung mga present ni Senadora Risa Hontiveros doon sa pagdinig sa Senado. Yung mga original complainant sa Davao ng kumbaga, actually mga kabunyo, ang sasaluduhan natin doon sa mga complainant sa Davao, nag-file sila ng complaint against Kibuloy ng child abuse, sexual abuse, yung mga panahon ni Duterte, 2018. Nag-file sila ng child abuse case, sexual abuse, rape, kay Kibuloy, 2018. So, panahon ni Duterte yan. Dahil malakas nga si Duterte, si Kibuloy kay Duterte, administrasyon ni Duterte yan, anong nangyari sa prosecutor sa Davao? Dinismiss ng prosecutor ng Davao. Dinismiss. So, siyempre, mayabang si Kibuloy. Sabi niya, wala, gawa-gawa yan. Ayan, tingnan nyo, dinismiss ng mga prosecutor ng Davao. Ang iba pang sinampang kaso sa kanya, qualified human trafficking, dinismiss din sa Davao. Dinismiss. Kaya lang, malakas talaga ang loob ng mga nagreklamo sa kanya. Talagang desisyonadong ituloy ang laban sa kanya. Panahon niya ni Duterte. Kahit dinismiss ng mga prosecutors ng Davao, nagtuloy-tuloy ang mga biktima ni Kibuloy. Dinala nila sa DOJ. Nagsampa sila ng petition for review. Petition for review. Kaya lang dahil ang DOJ noon ay hawak ni Duterte, una si Aguirre, pagkatapos si Minardo Guimara, tinulugan yung petition for review. Walang resolution ang DOJ noon, nung panahon ni Duterte. Pag upo ni Marcos, bago na ang DOJ, si Rimulya na, at talagang ayaw na ng gobyerno ni Marcos na itolerate si Kibuloy, so, pinareview ulit. At itong si Senadora Risa Hontiveros, nagsimula na ng investigasyon sa Senado, lumabas na yung mga nagreklamo, at napilitan na ngayon ang DOJ na i-resolve yung kaso ni Kibuloy. Ginawa ngayon ng DOJ, binaliktad yung dismissal ng prosecutor ng Davao. Kaya saludo rin tayo sa mga prosecutors ng DOJ na nag-reverse doon sa original na desisyon ng Davao. Kaya pag-reverse ng desisyon, pinaburan ngayon ng mga prosecutors ng DOJ, may probable cause na isampa na ngayon ang kaso laban kay Kibuloy. Kaya yung kaso ng child abuse sa Davao RTC yon. Pero hiniling ng DOJ na dalhin sa Manila. Kasi nga, ang hirap kapag doon sa Davao.
pinayagan naman ng Korte Suprema. Dinala na ngayon sa Manila, doon sa Quezon City RTC. Kaya yung child abuse case, sexual abuse case, nandun sa Quezon City, sa RTC. At yung isa naman, qualified human trafficking, non-bailable yun, nasa Pasig. Yun yung unang mga kaso. Ngayon, mayroon ng dagdag na mga nagreklamo pa. Itong mga lumitaw ngayon, matapos yung rape doon sa QJC. Matapos maaresto si Kibuloy, nagsasampa na ngayon ng dagdag pang mga kaso. Kaya mga additional cases ito, mga kabunyog, mga kababayan. So, saluduhan natin, suportahan natin itong mga naglalakas loob na mga biktima na magsilabasa na, magbuses na. Mga kabunyog. Ito na yung panahon na sila rin ay mabigyan ng hustisya. Kaya ang mga kasamaan na ginawa nung panahon ni Duterte, extrajudicial killings, mga pang-aabusong sexual, itong ginawa nilang Kibuloy, lahat Duterte yan. Lahat Duterte, mga kabunyog, yung mga pugo na yan ginawa nila Roque, yan mga kabunyog. So anyway, so yan po ang ating topic ngayon dito sa ating kwentuhan. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan.